So ano nga ba ang remittances? Ang remittances ay ang sahod na inuuwi ng mga OFW sa kanilang pinanggalingan na bansa upang matulungan ang kanilang pamilya. Ito ay lumalago bilang taon at nagiging malaking pinagmulan ng kita sa mga umuunlad na bansa. Pero maliban sa importansya ng mga OFW remittances, paano nga ba ito napapadala? May dalawang paraan upang ipadala ang remittances sa deposit interest rates ng mga bangko. Ang una ay ang official foreign exchange rate at ang pangalawa ay ang black market foreign exchange rate. Ang official foreign exchange rate ay ang ginagamit ng mga migrante na may karaniwang mababa na sweldo dahil ayaw nila makipagsapalaran sa pera at ito ay mas ligtas na opsyon. Ang black market foreign exchange rate naman ay ang ginagamit ng mga migrante na may mas mataas na sweldo. Ito ay ang pagbibili at pagbebenta ng foreign currencies kung saan walang patakaran ang gobyerno. Hindi ito pumapasa sa mga official banking channels, kaya minsan mas mabilis at efficient ito. Gayunpaman, delikado pa rin ang paggamit nito dahil hindi secure ang black market foreign exchange rates at mas malaki ang pagkakataon na makakuha ng salarin galing sa gobyerno ang mga gumagamit nito. Maliban doon, dahil sa mga black market channels, mas tumataas ang pagkakataon ng inflation. Ito ay dahil ang foreign exchange na pera ay hindi nagagamit para sa ekonomiya at sa halip ay ginagamit para mapataas ang prevalence ng krimen. So ano ang mga epekto ng remittances sa ekonomiyang Pilipinas? Ang remittances ay may positibong epekto sa ekonomiya dahil pinapaligo nito ang foreign exchange rate. Nagko-contribute ito sa output growth ng isang bansa kung ito ay na-invest at bumubuo ng positibong multiplier effect kung ginamit. Gayunpaman, ang negatibong epekto nito ay minsan ang mga tumatanggap ng remittances sa Pilipinas ay bumababa sa partisipasyon ng labor at sa politikong partisipasyon pagdating sa ekonomiya. Ito ay huminto o bumbagal sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Ngayon, paano nga ba positibo na apektuhan at nasusuportahan ng mga remittance ng mga OFW ang kani-kanilang pamilya? Ayon sa mga pag-aaral at aklat na ginamit, ang pangunahing layunin ng remittance ay ang pagbibigay ng stabilidad sa loob ng pamilya. Dahil sa stabilidad na ito, hindi na kailangan mag-aala ang mga pamilya sa mga suliraning pinansyal. Ibig sabihin nito, nababawasan pag-aalala tungkol sa kapakanan ng bawat miyembro ng pamilya at sa mga hindi pa nababayarang bayarin. Ang mga remittance ay ginagamit upang matustusan ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, gamit sa bahay, bayaran, medikal at tirahan. Kaya naman napakahalaga ng remittance, ang perang ipinapadala ng OFWs ay siyang ginagamit pambili ng pagkain sa pamilya, pambili ng kinakailangang gamot, at pambayad sa lahat ng gastusin sa bahay para mapanatiling maayos ang pamumuhay. Isa sa mga sanggunian ay nagsabi na ang remittance ay nakakatulong din upang mabawasan ang mga utang ng pamilya. Sa ganitong paraan, mas magpakapag-focus ang bawat member ng pamilya sa mas mahalagang bagay tulad ng kalusugan at pagkain. Halimbawa nito ay kung kailan hindi na kailangang isipin pa ang hindi pa nababayang bayarin sa ospital o ibang gastusin dahil natutugunan na ito ng mga ipinapadalang remittance. Ayon sa mga sanggunian, ito ay ilan sa mga benepisyo na tatanggap ng mga pamilya mula sa remittance. Ngunit, higit pa sa mga pang-araw-araw ang pangangailangan, ang remittance ay ang pamatagalang benepisyo rin. Halimbawa, maaari itong gamitin sa pagbili ng bahay, pagtustos ng edukasyon ng mga anak, o simple pag-iipon para sa kinabukasan. Maaari rin itong ilaan para sa mga emergency na pangangailangan. Ito ay mga desisyon at benepisyong may malaking epekto sa mga pamilya ng mga OFWs. Ang lahat ng sakripisyo ng mga OFW ay bunga ng kanilang pagmamahal at malasakit sa kanilang pamilya. Isipin natin ang kasiyahan na nararamdaman nila sa tuwing alam nila na tutulungan nila ang mga mahal nila sa buhay. Tinitiyak nilang mabubuhay ang pamilya nila sa kasiyahan at kalusugan. Sa huli, maaaring tingnan ng iba ang remittance bilang simpleng pera lamang. Ngunit, para sa kanila, ito ay pagkakataon
isang paraan tungo sa mabuting buhay, ang remittance ay nagiging kasangkapan sa ikabubuti ng pamilya.